sa dinaluhan ng ating spokesperson, Secretary Manalo sa Munich, Germany. Ito yung Security Conference 2025 kung saan dito kaharap ni Manalo ang spokeswoman ng China at pinag-usapan ang conflict natin with China in WPS. So ito yan, si Secretary Manalo reaffirms Philippines' commitment to defending rules based on international order. Ayan, hindi umatras eh. Hindi umatras tayo, si Manalo. Dinipensahan ni Manalo ang ating stand on WPS na hindi natin ibibigay. Kasi nagbabase tayo sa international law on close. Kaya ito, February 17, bago lang pala to, nangyari itong security conference mismo sa Munich, Germany. Naroon din ang Russia, naroon din ang Ukraine, mga bansang nagkagulo ay naroon para pag-usapan itong mga kaguluhan kung paano ma-attain ang peaceful na paraan para hindi na magkaroon ng digmaan. Kaya ito, hanap tayo ng video tungkol dito sa itong pag-uusap ng China spokesperson at ang ating spokesperson ay si Secretary Manalo. So, meron tayong nakuhang video dito sa ating ka-vlogger sa YouTube from Good News Philippines channel. Kudos kay Good News Philippines channel. Paki-check rin sa kanyang channel, mga kababayan. Well, ito nagharapan na tong dalawa, ang Chinese spokeswoman at saka si Secretary Manalo. Knockout dito ang China eh. Wala siyang naisagot kasi wala nga. Mali nga yung kanilang ginagawa diyan sa WPS. Kasi ang pinagbasihan ni Manalo lahat ay ang batas ng UN, ng UNCLOS. Kaya supalpal palagi dito, knockout nga eh, itong Chinese spokeswoman. Atin na panoorin ang video. At kabayan, breaking news! China at Pilipinas nag-sparring sa Germany. Patagisan ng pagsabi ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Simple lang si Department of Foreign Affairs Secretary Manalo, pero pang knockout punch ang tira. Ang dahilan kung bakit tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea ay dahil sa pag-deploy at pangaras ng China Coast Guard sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Scarborough Shoal, na kung saan ang mga ito ay nasa loob ng exclusive economic zone at ang lapit na sa Pilipinas. Why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around the Ayungin Shoal? Why are there so many Chinese Coast Guard ships there? Is it their territory? Ito, diyan na tanong, knock-out na kagad eh. Yung matinding tanong ni Manalo, is it their territory? Is it their territory? Yan ay claim pa nila, hindi nila teritoryo yan. Kaya pareho lang tayong nag-claim dyan. Pero pasok sa ating exclusive economic zone. Ibig sabihin, kung pagbatayan ang law of the sea ng UN, ay pasok sa ating teritoryo na pwedeng atin. Diba? Kaya dito maling-mali ang China. Kasi pumasok na sila, and then nanggugulo sila, and then para matakot tayo, naglagay sila ng napakaraming mga Coast Guard ships at militia ships para takutin ng ating mga mangingisda. Hindi lang yan, naglalagay pa sila ng yung tinatawag na buoy, yung buya, di ba? Yung lumilitaw na parang yun ang kanilang linya, ng kanilang 9-dash line. Kaya ay napakaraming harassment na nangyayari. Ngayon, ang tanong ni Manalo, is it their territory? Bakit ganon? Bakit napakaraming barko, hindi naman sa kanila? Kaya knock-out walang naisagot dito ang Chinese spokeswoman. Atin na pakinggan kung ano ang kanyang sagot. Dagdag pa ng China, hindi nila papayagan na makuha ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at Sabina Shoal. Naku, mas hindi papayag ang mga Pilipino na ito ay maaga. The Philippines, China cannot agree for Philippines to occupy
Second Thomas, 仁爱礁, and Sabina, which is the Inamin naman ng China na matatalo sila sa kanilang mga pag-aangkin sa South China Sea at West Philippine Sea dahil sa suporta ng Amerika sa Pilipinas. Dito akseptado ang spokeswoman ng China na dahil daw there is a shadow of US in the back of the Philippines. Hindi naman yun ang point At alam doon. naman nila na superpower ang US. Inamin nila na pwedeng matalo sila dyan sa claim nila sa Ayungin Shoal. Matatalo sila Kasi dahil wala sila hindi sa lang matalo sila Kung batas ang pagbabasihan, batas. talagang Oo. itong wala na sa kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal. Ang WPS ay pasok na sa ating Teritoryo. economic zone na tinalaga ng UNCLOS or itong United Nations Conventional Law of the Kaya Sea. aminado sila na matatalo Kaya sila. dito knock-out ang China. Yung pinagbasihan nila ay history na lang daw. Nasa kanila lang talaga daw ang WPS noong kapanahonan ni Kupong-Kupong. Tayo naman, meron naman tayong mapa sa kapanahonan ng Kupong-Kupong, iba? Yung Murillo Bilardi map, 17th century map, na ang gumawa ay mga Portuguese at Spaniards. At doon, makikita natin na yung mga baho di Masinloc, WPS, Panakot Island, ay sa Pilipinas pala yan sa panahon ng Spanish. So, ibig sabihin, ay atin yan. Kasi ang Pilipinas ay isinuli ng Spanish sa Amerika, and then Amerika, binigyan tayo ng kalayaan. Kaya atin to. Kasi sa panahon ng Spanish ay sa kanila pag-colonize ng Spaniard sa Pilipinas, kaya nga Pilipinas dahil kay King Philip of Spain. Ayan, pinangalan kay King Philip ang Pilipinas, La Islas Pilipinas. Sa panahon ng China, tinawag nila ito na Mayi kasi nagkipag-barter na ang China noong 14th century pa. Panahon ng Ming at Song Dynasty, kung saan yung porselana ng China ay nakarating sa Pilipinas, kaya marami tayong nahuhukay ng mga porselana na kulay blue, puti. Yan ay made in China. Nagipag-barter sila pero hindi nila na-colonize ang Pilipinas. Yun ang pagkakamali nila. Ang Spanish ang nag-colonize, and then dumating ang Amerika, talo ang Spaniards. World War II, colonize na naman tayo ng Japanese. Kaya yan lang ang mga nag-colonize sa atin. Tatlo lang. At ang China hindi. Kasi nakapag-barter lang sila. Ang nangyari ay talagang nakarating sila sa Pilipinas. Si Limahong mismo, yung Chinese pirate, nakapag-asawa ng Pilipina. Pero hindi kailanman na naging koloni ng China ang Pilipinas. Kaya hindi nila pwedeng angkinin yung mga isla diyan malapit sa Palawan. Okay, balik tayo kay Good News PH. What concerns China now is the shadow of US behind the claimants. That alerts the Chinese side there's a great concern about losing these territories. Sa Germany, Pilipinas at China, nagkagirian matapos harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Department of Foreign Affairs Manalo ang tagapagsalita ng China. Pinaulanan ng maanghang na tanong ng Department of Foreign Affairs ang China. Isinuwalat ng Pilipinas kung sino ang nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea. Kinumpronta din ni Secretary Manalo kung bakit ang daming mga barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ito ang galing ni at maging sa Scarborough Shoal na parang ito ay teritoryo na ng China na kung tutuusin ang mga ito ay ang layo na sa Hainan Island. Why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around the Ayungin Shoal? That shoal is only 70 nautical miles from Philippine territory, yet it's hundreds of miles away from Hainan Island. Why are there so many Chinese Coast Guard ships there? Ayan, supalpal Knock-out yung babae, yung Chinese spokeswoman. Hindi pa naman nila Kasing layo 100 kilometers away from nautical miles. Hainan Island, isang isla ng China, ang WPS. At ang WPS ay 70 nautical miles lang. At pasok siya sa 200 nautical miles economic zone galing sa mainland ng China, isla ng Pilipinas. Kaya ang layo-layo ng China, ba't nakarating sila dito, di ba? Ang pinagbasihan talaga nila ay history. Sa panahon ni
kupong-kupong kung sino man na explorer yun. Di ba? Tayo naman, meron tayong history na colonized tayo ng Spain. And then, ang pangalan nga ng Pilipinas ay Philip of Spain. And then, meron tayong mapa. Bakit hindi sila maniniwala ng ganyan? Ang sa kanila talaga ay talagang aagawin, di ba? Dahil nga, itong unang vlog ko ay ang purpose talaga ng China ay minahin ang ating natural resources na nariyan sa WPS. Wala na, namina na Kasi nga. deuterium pinakamalinis na klaseng Yung fuel, mga mamahalin at napakarami. Trilyones na bariles. corals, Nasa pinakukuha 20 na. million ka swimming pool daw. Yung mga oil, wala pa. Ang deuterium na makuha diyan. Grabe. At ang halaga niyan ay katulad ng kung anong makukuha ng Saudi Arabia Yun yung target sa nila. kanilang mga Kaya gusto nila reserve oil diyan sa Saudi. Kaya kasing yaman tayo ng Saudi Arabia kapag atin yan. Atin naman yan, pero hindi nga natin makuha-kuha dahil nandyan ang China. Okay, balik tayo dito sa parang debate na to eh. Ni Manalo. Mautak din si Manalo, matalino. Kasi marunong siyang magtapo ng tanong na hindi masasagot. Pakinggan natin muli. Is it their territory? And countries, I think, who reinterpret that law or apply their own domestic laws to certain areas and try to enforce them, then I think we're in a situation which leads to further tensions. It's clear that the arbitral award of 2016 is legally binding. It's part of international law. And our only hope is that one day China can abide by the arbitral ruling. It would certainly ease tensions. Pilosopong depensa naman ng China, ito ay wala raw sa layo o distansya. Ibig sabihin, kahit mali basta para sa interes ng China, gagawin nila ang lahat para maging tama sa mata nila. If the Philippines can take new rocks, how can you stop others? Ayan, yan pala ang rason ng China na ayaw nila ibigay sa Pilipinas. Kasi natakot sila na gagaya daw ang Vietnam, gagaya ang Indonesia, gagaya ang Malaysia, ang Brunei. Kaya pala natakot sila na ibigay sa Pilipinas. Ito sabi niya na kung ibigay ay baka susunod din na mag-claim yung mga ibang kapitbahay. Problema ng China yan. Kasi doon meron din silang mga incursion na tinatawag. Kinukuha nila yung karagatan ng kapit nasyon. Kaya ang gawin ay sumunod talaga sila sa batas ng UN. Yung UNCLOS na tinatawag. Ito, supalpal si dito itong babae. Wala kasi siya sa tamang sa tamang panindigan, wala. Kaya talo. How can you stop China from taking more? We are capable. There's no problem. But we are exercising constraints. Sa wakas, inamin na rin ng China na matalo sila sa kanilang pag-aangkin sa buong South China Sea at sa West Philippine Sea dahil sa suportang ibinibigay ng Amerika sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng propaganda upang sirain ang Amerika sa mga mata ng Pilipino ay ginagawa nila. What concerns China now is the shadow of U.S. behind the claimants. That alerts the Chinese side there's a great concern about losing these territories. But as one of the major countries in the region, we have to take responsibility about the regional stability. So we have to constrain ourselves. The reason only Philippines has some problem with China is because I think now there's 9 U.S. military base in Philippines, and that maybe provoke Philippines to be more bold to challenge the status quo. Mas lalo pang lumabas ang tunay na kulay ng China nang sabihin ng dating Chinese Foreign Minister na hindi papayagan ng China ang Pilipinas na magkaroon ng mga bagong teritoryo sa South China Sea na ang tinutukoy ay ang West Philippine Sea. Grabe, ganyan kaswapang at kasakim ang China mga kabayan. Lantaran talaga. Ayon kay dating Chinese Vice Foreign Minister Fu Ying, ang China daw ay hindi papayag na makuha o okupahin ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at Sabina Shoal. The Philippines, China cannot agree for Philippines to occupy Second Thomas, Renaijiao, and Sabina, which is the Xianbinjiao, because that is a violation of the DOC. Everybody signed to. That kind of naughtiness shouldn't be
encouraged, agreed. It has nothing to do with law. The law of the sea is about the water. Ang tanong, ano naman ang basihan ng China? Dahil ito daw ay isang paglabag o isang bayulasyon sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, isang non-binding na dokumento na nilagdaan ng China at mga bansa sa ASEAN. Naku po, dapat maingat ang mga namumuno sa ating bayan dahil sa iba't ibang paraan ng mga patibong ng China. Yan ang dahilan kung bakit kahit anong anggulo natin tingnan, kapag ganito ang gustong mangyari ng China, hindi talaga sasang-ayon ang Pilipinas. Kahit ang mga Pilipino ay hindi papayag na ang para sa atin ay sa China pa rin. Ayan, ang masama diyan ay yung ayaw nila na yung mga isla sa Ayungin Shoal, ayaw nila na merong Pilipino doon na magtayo ng structure or bahay. Ano ba ang gusto nila? Di ba atin naman yan? Kaya kung ano lang yan, pwedeng ma-travel lang yan by land, ay siguro marami ng Pilipino na titira doon. Kaya nga lang, isla-isla lang eh. Pero ang pinaka-importante talaga ay ang miminahin dyan na deuterium, ang inirihiya na makukuha dyan, na maibenta natin in the future sa buong mundo. At tayo'y titingilain at sasabihin nila na tayo yung ikalawang Saudi Arabia. Grabe. Trilyones kasi na trilyones dolyares ang halaga ng deuterium na makukuha diyan at iba pang mga minerals. At hindi lang minerals, mga isda. Ang mga isda diyan, hindi mangingisda ang makikinabang diyan. Hindi lang Pilipino na fisherman ang makikinabang, tayong lahat. Kasi ang mga tuna diyan na nakukuha, yung mga bluefin, yellowfin, tuna, masasarap na klaseng isda na mamahalin. Yung mga nakukuha ay mapupunta yan sa market. Di ba? At bibilhin natin yan. At ang nangingisda ay mga Pilipino. Kaya, ano lang yan eh. Kung walang mangingisda, wala tayong kakainin na tuna. Di ba? Wala tayong kakainin na mga isda. Kaya importante na atin yan para diyan kukuha ang mangingisda ng isda na ibibenta sa atin na bumibili. Di ba? Napaka-importante niyang napaka-importante niyang WPS. Pero pinabayaan ni Digong eh. Si Pinoy lang ang nakipag-stand up diyan sa China. Hindi nga ako makapaniwala na matapang pala yung si Pinoy. Mayroong stand off eh. 2012. Talagang nagkaputukan diyan. Kaputukan, tapang pala ni ni Pinoy. Pagdating kay Digong ay lumuwag. Hindi nakipaglaban si Digong dahil nakipag-kaibigan, imbis na pinapasok ang mga ipaglaban Chinese. niya yung pinaglaban ni Pinoy, ay nakipagkaibigan siya sa China. Kaya nagiging nagiging bugaw siya. Lahat ng WPS sa China. At mayroong agreement na gawing probinsya ang Pilipinas. China, pagkatapos sakupin ng WPS, ang mainland Philippines na naman ay gawing probinsya at nag-umpisa na yan sa kapanahonan ng Pugo. Diba? Pinili ang buong isla doon sa Cavite at ginawang Pugo City. At hindi lang yan, ang dami-daming mga binili ang Chinese. Legal. Na mga sindikato na malalaking lupain, tag 300 hectares, 200 hectares. At yan ay gagawin nila na pugad ng Pugo. At kapanahonan yan ni Digong, hindi yan mawawala sa history. Sa libro dapat may sulat yan kung sinong presidente ang nagbugaw ng Pilipinas na ibininta tayo. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger. Good News PH. Tanong, bakit non-binding ang Code of Conduct na unang nilagdaan ng ASEAN at Beijing? Mas pinili ng China ang non-binding mga kabayan para kung meron silang pwedeng idagdag, meron silang pagkakamali o meron silang nilabag sa kasunduang ito, pwede nila itong itanggi o baguhin dahil ang non-binding na kasunduan ay walang legal consequences kung hindi susundin ng sinumang bansa na lumagda dito. Kaya hindi ito pwedeng pagbasihan ng China. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon wala pa ring final o binding agreement o Code of Conduct na
pinagdaan na ang China at ASEAN dahil ang Pilipinas ay hindi sumasang-ayon sa mga gustong mangyari ng China. Gusto kasi ng China mga kabayan na tanggapin ng Pilipinas ang kanilang 9-dash line na kung saan halos lahat ng mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay magiging kanila. Lahat ng mga likas na yaman maging oil at gas na nakapaloob sa West Philippine Sea ay magiging sa China na. Kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayo dito mga kabayan sa gustong mangyari ng China? Teritoryo natin, papayag ba kayo kukunin dyan, nila. mga kababayan? Ay. Kasama ng mga DDS, tatanungin ko, papayag ba kayo diyan? Kung papayag kayo, ay lumipat na kayo sa China. Di ba? Hindi ba kayo nag-iisip na mayroon kayong mga apo? At ang inyong mga apo ay mga anak din yan. Mga luko. At mga Pilipino yan. At ang kakainin yan ay galing diyan sa West Philippine Sea ang mga isda. Di ba? Kaya yung pag-ano nyo kay Digong sa mga DDS, ako ay DDS ako, pero kapag ibugaw ng Pilipinas, bininta na, binigay na yung WPS, ay hindi na, masama na yan. Ako'y bumuto kay Digong noon dahil nga sa sinasabi na Iron Fist, yung matapang magpalakad. Pero hindi, okay na yung matapang siya. Pero yung ibugaw mo ang, ibenta mo ang mga ng mga isla ng Pilipinas, through gentleman's agreement lang, walang papel para hindi matrace, ayan ay isang paglapastangan sa bansa. At hindi ka tunay na Pilipino kung ganun. Di ba? Ano sa palagay niyo mga ka-DDS? Tama ba ako? Kasi hindi na to politika ang pinag-usapan natin eh. Teritoryo na ng Pilipinas. Lupang sinilangan natin. Hindi na about PBBM, hindi na about Digong. Ito yung ating tinatayuan na lupa ngayon, which is nanganganib na makuha ng China in the future. Kasi isa-isahin yan eh. Una, WPS muna, and then Palawan. Pagkatapos niyan, Zambales, and then Visayas, and then Luzon, and then Mindanao. Di ba? Kasi probinsya nga tayo eh. Ayon sa Gentleman's Agreement, probinsya na tayo ng Pilipinas sa panahon ni Digong. Kaya yan, kung idol ni Digong, okay lang yan. Pero kung bansa na natin, naku, hindi ko idol na magkagutay-gutay na yung mga isla, mapunta na kung sa China. idol nyo, papayag ba kayo? Binenta nga. Karamihan, sabi ay digmaan na eh. Hindi papayag, majority ng Pilipino. Lahat ay hawak ng baril kung ganyan. Di ba? Kasi saan pa tayo magtayo ng bahay? Tapos mga inchik na yung mag-ano sa atin. Mga gago. Ito ang pangalawang mungkahi ko ha. Kasi noon gusto ng Amerika na magiging 50 state tayo ng Amerika. Ika-50. Ika-50 ay Hawaii. Ang Hawaii ay hindi pa yan estado ng Amerika noon. Ang pinili ng Amerika ay Pilipinas. Pero ayaw natin pumayag dahil matigas ang ulo. Kaya ako ngayon, kung ganyan na lang ang treat ng China na talagang gigirahin tayo, ay gagawa tayo ng plebisito, yes or no, magpa-adapt tayo muli sa Amerika at magiging 51 state tayo ng Amerika. At ang sweldo natin ay dolyar na, hindi na tayo kailangan mag-abroad sa Amerika dahil Amerikano na tayo, automatic. Papayag si Trump niyan kasi napaka-importante ng Pilipinas sa Amerika. Yan na lang siguro ang gawin. Lipat na tayo sa Amerika, di ba? Para hindi na tayo maagaw ng China, takot kasi ang China sa Amerika. Kaya kung ang Pilipinas ay Amerika na, sakop na, isa ng estado ng Amerika, wala nang gagalaw sa Pilipinas. At yung mga reserve gas and oils sa WPS ay mamimina yan dahil Amerika mayaman. Kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayo dito mga kabayan sa gustong mangyari ng China? Kinumpirma naman ng Amerika sa harap ng China na meron itong pangako sa Pilipinas. Ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay mas malakas, kaya susuporta nito ang mga Pilipino. Dagdag pa ng representante ng Estados Unidos na hindi lamang sila puro salita dahil makikita na maging sa gawa ramdam ng Pilipinas ang presensya ng militar ng Amerika sa usapin ng West Philippine Sea. The U.S.-Philippines relationship remains strong. Is rooted in a shared history and shared values, that American commitments can be counted on. And more than an occasional speech here or there, I think our actions are the way we will be judged in that regard.
Ayan, so itong nagsalita, ito yung chancellor ng bali presidente yan ng Germany. Ah, siya ay panig sa Pilipinas dahil nga ang Pilipinas daw ay meron ng shared history na matagal na sa Pilipinas. At ang Pilipinas at China, ay ano ba namang history natin sa kanila? Wala. World War II, wala silang wala naman silang silang- paginabang sa atin. World War II, Amerika, di ba, back to back with Philippines sa pagipaglaban sa Hapon. Hindi magikinig ang China kailangan idaan talaga yan sa giyera. At kapag matalo ang China, yan, akseptado na nila na hindi nila sakop ang WPS. Alright, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng Good News PX. Making sure that professional conduct is not the majority, but is uniformly what is observed, and avoiding unintended collisions, accidents, and then escalation is a key responsibility of major powers and of partners in the We are region. following international law. Whenever the Philippines undertakes any kind of activity within our exclusive economic zone, as defined by UNCLOS, we feel we are within our rights. But when another country, let's say, applies its own domestic laws to certain areas within our EEZ, then it really does create the kind of tension that we have been experiencing, Correct. especially over the last 2 years. Our basic point is we have to follow international law as agreed, and in this case, the UN Convention on the Law of the Sea. And countries which are exercising their rights in accordance with that law should have the right to exercise that law. And countries, I think, who reinterpret that law or apply their own domestic laws to certain areas and try to enforce them, then I think we're in a situation which leads to further tensions. Galing ni Manalo.